Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katulungan ng palaman upang sa mga gawan, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay kailangan ng mga proyekto at pagpapatuhan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang kapag-aking balita si Boyet Guillermo. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon.
Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DCWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katutulutan ng tanaman ukol sa mga gawain, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay kailangan ng mga proyekto at pagpapagawa ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Naririto na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide! Narito ang ating kapagdating balita si Boyet Guillermo. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DCWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katutulutan ng tanaman ukol sa mga gawain, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay kailangan ng mga proyekto at pagpapagawa ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga
Mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang pagkaking balita si Boyet Guillermo. Yes! Hello! Narito na naman po ang inyong pong lingkod na si Boyet Guillermo nga po. At muli po, narito naman tayo sa isang edisyon ng Balitang Pilipinas Worldwide. Yan Tuesday edition po. At tayo po ay nasa Agosto 29, 2023. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, sa iba't ibang dako ng mundo na naabot po ng broadcast na ito. Na dyan sa iba't ibang dako, lalong-lalo na sa ating pang mga OFW. Yan, magandang hapon sa inyo. At tayo po muli ay magsama-sama sa 1 oras po na ating balitaan. At pagtalakay sa likod ng mga balita, pag-usapan po natin yan, himay-himayin po natin ang mga balita na ang tawag natin dyan sa mga balita, pumutok, sumabog sa ating paligid. Ayan, kaya't muli po, inaanyayahan ko po kayo na sa loob na 1 oras na ito ay magsama-sama ho tayo. Alright, kamusta? Ang unang araw, ng unang araw po ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga aspirante sa barangay, naging mapayapa sa pangkalahatan. Napakaganda. Napakagandang balita po. Wala hong mga untoward incident, maliban lang sa mga maliliit na problema, yung nirereklamo po ng mga kandidato na nirereklamo ng mga kandidato na ang bagal daw ng proseso ng COMELEC. Bakit hindi ho babagal? Kayo ho biglang nagkasabay-sabay. Ayan ho. Ngain po ng ating mga kandidato sa barangay. Kaya't, wow! Ba't may lumalakas? Lumalakas? Kaya tayo, asahan po rin natin. Dahil sa magandang unang araw ng paghain ng Certificate of Candidacy ay mapayapa, maayos, asahan na rin ho natin na magiging malinis, ang ating eleksyon magiging mapayapa, maayos, malinis ang ating eleksyon. Alright? Uy, naku, gusto ko nga mayroon na naman akong nakita na nakita na naman ho tayo sa social media na
isang lalaki na naman ho ang merong naglabas na naman ng baril. At isang rider ba? At rider ba? Sige, rider ano? Kasi rider, ingat-ingat din po kayo. Oo, ngayon napag-iinitan na ho kayo ngayon, no? O, isang rider na naman ho ang dinadaganan at may hawak na baril yung nasa ibabaw na lalaki. Kaya, nako, ingat-ingat nga mga rider, kung minsan, bigla kayong sumusulpot, sumusulpot po kayo eh. Oh, ayan. Masyadong malakas. Kaya, kaya may mga napipikon, lalo na, yan, pag may dalang armas. Anong magiging ang niyo diyan? Di ba? Anong magiging panablaho ninyo? Kaya wag po kayong masyadong yung bang tawag yan sa pagmamaneho. Wag masyado. Okay na yung ganyan. Yung masyadong garapal. Masyadong garapal. Kasi kung minsan, kayo, meron na kayong mga linya, may mga linya kayo, pagka, naman, nasa labas, ayaw nyo gamitin yung motorcycle lane ninyo. Lahat kayo nasa gitna. Umaarangkada, pag nakadaged, bigla na lang aarangkada. Siyempre, kung matsyempohan mo, ayan, may barel. Hahabulin ka talaga. Kaya, mag-iingat po, mag-iingat. Huwag lagi tayo unahan. Para ka nakikipag-unahan niya kay kamatayan, sige ka. Yung may mga baril naman, maging responsable naman po kayo. Hindi porke may baril kayo, di ba, hindi ho maganda na kayo hindi maganda na kayo mabigyan ng authority na magkaroon ng baril dahil pinapang ho ninyo pinapanakot ho ninyo, dinidisplay ho ninyo sa publiko. Kaya anuhin po ninyo, kontrolin po ninyo ang sarili. Katulad niyan. Hindi na ho kayo nadala, hindi na kayo hindi nyo man lang naisip yung pangyayari na nga doon sa una ng insidente. Ngayon, meron na naman. Ay, nako talaga. Pag meron talagang baril, medyo umaalsa yung ating tapang. Lumalaki ang ating tapang, tumataas. Sure name daw ni Sarah. Ano ba yun? Ang dami nating mali. Ayan, nako. Teka muna eto ho, bagamat ang pasukan sa ibang lugar po ng mga paaralan suspendido ho ang klase. Dahil yung iba ho na ibang mga school at classroom, katulad ho dyan sa lugar po ng San Jose Elementary School, sa parte po ng Rodriguez Rizal. Yan. Imagine ho, namumroblema po sila doon dahil may kakulangan po ng mga upuan at mga table para sa mga estudyante. Ano ba yan? Yan bang mga maliliit na bagay na yan? Ang tagal na po na problema yan, hanggang ngayon problema pa rin. Ano ba? Para bang kapag ganito, taon-taon na lang na binabalita natin na may ganitong problema?
Para bang walang kumikilos na mga ano natin, mga otoridad. Aha. Mga opisyal ng ating pamahalaan. Abay, biruin ninyo hanggang ngayon problema pa ho ang kakulangan sa mga silid-aralan, kakulangan sa lamesa, sa upuan. Ay nako. Bakit ba ganyan? O tingnan nyo, pati ang mga magulang nag-aambag-ambag na ho sila para may magamit yung kanilang mga anak. Hindi ba inire-report yan ng mga teacher or ng principal? Or nai-report naman kaya lang walang aksyon? Ang dami nating mga politiko na ayan ang pinaglalanda ka kapag sila ay meron silang mga Committee on Education. Ang dami ho natin mga politiko sa local. Wala man lang bang hindi ba makarating sa kanila yung ganyang problema? Oh. Ay, naku. Kung nakarating man, baka nagbingi-bingihan, nagtengang kawali. Oh, hindi umaksyon. Sus, naku naman po, kawawa naman po yung ating mga lagi ho nating propaganda, lagi ho nating sinasabi sa ating kampanya. Ano ho? Kamakailan lang ho, nagkaroon ng eleksyon. Oh, sa local. Oh, at naipangako yan. Hindi ba? Kadadaan lang ng ating local election, ha? Ay, bakit ho ganun? Siguro naipangako yan mula noon hanggang ngayon pangako pa rin. Hindi na ho natupad. At yan ang laging sinasabi sa mga kanilang meeting de avance o sa kanilang mga pagtitipon na dinadaluhan na meron tayong proyekto sa edukasyon. Kasama sa proyekto natin yan, nakalatag sa aking 10-point agenda. Hanggang ngayon, tingnan nyo, kawawa naman ho ang San Jose Elementary School sa Rodriguez Rizal. Ibiruin nyo, 4,000 ho ang estudyante ho dyan sa San Jose. Ngayon, nagsisiksikan 80 students sa isang silid-aralan. Wow! Naku! Ha? Nagsisiksikan ho sila. Di ho ang mga bata, abay, baka magkapalitan ng mukha. Nung ano ba yun, ha? Siguro nga ho, ganyan, dumadami ang populasyon. At siyempre, pag maraming populasyon, ang mga bata, dumadami din. Andyan na rin, kulang na rin ho ang mga teacher. Pero dito, sa sa lugar po naman ng Nagpayong Elementary School sa Pasig City. Yan. Bagamat okay ho ang kanilang mga silid-aralan doon, tumaas naman ho ang bilang ng mga mag-aaral. Naku, maglolobat ako. Kunin mo nga, John Paul, yung ka-charger ko. Maglolobat. Yan. Kaya, tumaas ang bilang ng mga mag-aaral dyan sa Nagpayong Elementary School sa Pasig City. Ang dinadaing naman po doon yung kakulangan po ng mga guro. So, kulang na kulang tayo sa mga guro. Kawawa naman yung ating mga mag-aaral. Eto nga ho, siguro anuhan po natin, solusyonan po natin itong hinaing ng ating mga kakulangan ho sa ating mga classroom.
Ang tagal na hong problema yan eh. Matagal na hong problema. Ito ba yun? Hindi, yung isa, Type C. Yung Type C, yung sa akin. Oo. Type C, sabi mo. Oo. Laki-laki na ng, ang tagal-tagal na ho mga problema ho yan eh. Hanggang ngayon, problema pa ho natin yan. Naku, kawawa naman ho ang ating mga estudyante. Sila pa naman yung sinasabi nating inaasahan po na inaasahan nating pag-asa ng ating bayan. Pero paano magiging pag-asa natin ng mga bata kung yan ay kulang na kulang ang pangangailangan sa pag-aaral? Oh. Ano ho? Siguro hindi katulad do diyan sa tingnan niyo sa sa Taguig at Makati. Mapalad ang mga mag-aaral diyan. 2 mayor ang nagsusuporta sa mga estudyante diyan sa sa 4 na Embo barangay o 14 na paaralan diyan. No, 14 na paaralan. Nagbigay si Mayor Binay ng gagamit sa eskwela kumpleto at pinaglalandakan pa sa sa social media na mas maganda ang sapatos. Ganun din ang Taguig Mayor. Nagbigay din ng ng school supplies at ng mga pangangailangan. Inilatag din ang mga iba't ibang programa para sa kapakanan ng mga estudyante, maging mga guro, kasama, ang mga empleyado, kasama din ho. Mga empleyado ng gobyerno, empleyado ng departamento, sa kapulisan, sa bumbero. Yun ang maganda. Yan ho ang tularan ho natin. 2 mayor nagbibigay ng school supply sa bata. Ay di panalo ang bata. Lipat na ho tayo doon. Lipat ho tayo sa sa West Rambo. Dahil yung diyan, yung mga mayor diyan, nagpapaligsahan silang magbigay ng pangangailangan ng mga estudyante. Dito sa mga lugar na nabanggit natin, hindi ho natin lubos na maisip na hindi natin lubos maisip bakit hanggang ngayong problema pa yung pangangailangan, school room, samantalang ho, dinadagdagan na ho ang budget dyan. At kanino ba napupunta ang budget? Yung mga pagpapagawa ng upuan, mula sa Department of Education, padadaanin sa school division at siyempre may under ang school division. Ang school division ang chief ng mga teacher sa buong sa isang lungsod, sabihin natin sa isang lungsod, at padadaanin naman niya doon sa mga principal. Di ho ba? Ganon ang takbo ng pagpapadala ng mga benepisyo, mga programa. Bakit wala? Kulang. Bakit kulang ang mga upuan at table diyan sa Rizal? Ano ang problema? Walang
Wala bang pondo? Hindi ho natin masabi kung walang pondo sapagkat ang ating mga mambabatas ay dinadagdagan at tinataasan ng pondo para sa edukasyon. Pagkatapos ganito, mararanasan pa rin ho natin. Imagine, may mga private institution pa ang nagpapatayo ng paaralan. Nakakatulong pa yung mga private institution pagkatapos ang ating pamahalaan. May problema pang ganito. Kulang ang upuan, kulang ang table. Ng mga bata. Ano nangyayari? Ano po nangyayari sa atin yan? Ano ba nangyayari? Ano mga problema? Naku po. Ayan, teka muna ho. Ang dami po nating viewers at tayo po ay babati po muna. Pero dito sa aking kasi na-late itong aking monitor kaya ilan lang nakikita ko rito eh. Yon, surname po ni Zara. Ay. Kala ko ito na yung pinababati. Oy, siya nga po pala bumabati po ako ng magandang hapon diyan sa Education Information Department ng Commission on Election na kung saan ang dalawang reporter po namin na si Tani Capiral at si Dryan Zamora nandyan at sila ay inaasikaso ho ng mga empleyado dyan. Kaya ho, maraming salamat po sa inyo yung mga magaganda at masisipag na empleyado ng Education Information Department ng Commission on Election o COMELEC. Diyan po sa Intramuros. Showerat po sa inyong lahat. Ayan. Mamaya babatiin uli natin at sana maipadala dito sa atin ang mga pangalan ng mga nag-aasikaso, yung mga masisipag na nag-aasikaso dyan sa departamento na yan, nag-aasikaso sa mga media para sa accreditation po, Okay, si Miling Kasundumandante, ayan, nonood na rin. Good afternoon, DCWG. Sobrang topic sa EDSA going to Cavite and MOA. Syempre naman, anong oras na? Talagang ito yung mga oras talaga ng labasan ng mga kababayan natin, ng mga empleyado sa opisina. Tingnan mo nga ako, buti hindi pa ako lumalabas. Andito tayo sa opisina. Alright. Si Sister Bing Giriba, ayan, good afternoon po sa lahat. More power, DCWG Studio. Happy watching. Yan. Shout out. Si Paring Crispin Lambayang, gandang hapon po pare. Lakas ulan sa amin. Uy, oo nga daw. Lakas na naman daw ng ulan. Yun nga po, oy, Dandy Guillermo. Oy, si Dance Guillermo, si Congressman Boyet. Galing tayo sa committee hearing, anak. Committee hearing ng ano ba yan? Ano bang committee yung naatinan ko? Nakakalimutan ko yung committee. Siguro Makati. Makati. Alright. Si Paring Crispy, sabi niya, asan na ba yun? Ayun, nabanggit na natin. Pare, dito na sa wala yung sinasabi mo na libre ang mga gamit sa school. Ayun, doon sa Pangasinan, wala pa raw. Wala pang libreng mga school. Ang dami na ring apo nito ni Paring Crispin, mga nag-aaral. Wala bang mga board member diyan sa parte ng Pangasinan, sa ano bang lugar ninyo? Puro Pisyo ba 'yon?
Oropicio, Pangasinan, paring Crispin. Alright. So, okay. Tuloy po tayo. Ano, ayan, yung, meron hong ano ha, merong masama pa rin hong balita, pero hindi pa ako nakakasiguro ho, no, na totoo na ho yung balita na yun. Kaya hindi ko pa ho muna rin ma-share ho sa inyo. Dahil alam po naman natin, ang social media, no, hindi ho tayo nakakatiyak sa social media kung ano yung mga pinagpo-post dyan eh. Ako ho, hindi rin ho ako basta-basta rin ho naniniwala sa social media. Dito lang ho kayo maniwala sa Balitang Pilipinas Worldwide dahil totoong-totoo dito eh. Lagi po kaming live, hindi ho kami ano rito. Wala kami ritong ginagamit na hindi amin, hindi namin sarili, lalo na yung mga video na yan. Para lang makahikayat ng viewers, magnanakaw. Manggagamit ng hindi kanyang kuha. Wala namang pahintulot sa may-ari. Kami ho sa media, meron mang kaming gamitin, na video na hindi amin, pero inihihingi po namin ng kapahintulutan yan. Nilalagay po namin courtesy of ganyan. Hindi ngayon ako talamak ko na yung mga video ginagamit sa kanilang pag-vlog. Hindi ho na ako control. Hindi ho na ako control yung mga ganyang bagay. Nako, sana ma-control ng yan, ng Facebook, yung mga ganyang Okay. So, saan na tayo? Teka muna. Tayo po ay medyo alanganin na ho sa oras, siguro ho, tayo po ay dadako na tayo sa ating ikalawang yugto po ng ating programa. At para tayo po ay dahil mabibitin na naman po ang ating oras, Yan. Alright, ihanda ko lang ho yung ating dyan. Yan. Okay. So, alright, dako na po tayo sa ating ikalawang yugto ng ating programa. Naririto na po ang ating mga ulo ng balita. Malacanang, itinaas sa higit 200 bilyong piso ang pondo. Kita nyo na ng DSWD para sa taong 2024. Pamalaan may higit 2 bilyong piso standby fund para sa mga maaapektuhan ng bagyong Guri. Mahigit 70,000 relief item ipamamahagi ng DSWD sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Guring sa Cagayan Valley. Mga apektado ng pananalasa ng bagyong Guring, lumobo pa. Unang araw ng filing ng candidacy, pangkalahatang naging maayos kahit nagkaroon ng kaunting aberya. Limang katao na sampulan sa ipinatupad na COMELEC gun ban. DepEd tiniyak na tatanggapin pa rin ang late enrollees sa mga pampublikong paaralan. Isang araw bago ang pagbubukas ng klase, bilang ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong araw, pumalo na sa higit 85,000.
ICAT nag-inspeksyon sa airport operation ng immigration. Fishing vessel lumubog sa Calatagan, Batangas. 13 tripulante nasagip ng PCG. Biyahe ng mga sasakyang pandagat sa South Luzon, sinuspindi ng PCG dahil sa masamang panahon. Pulis nagkasa ng baril sa viral video. Dati nang na-dismiss sa serbisyo, ayon yan sa PNP. DILG Secretary, pinakakasuhan ng retiradong pulis sa Quezon City, road rage. Sampung maritime cops inaresto dahil sa pambubugbog sa isang teenager sa Nabotal. Japan, tinundi na ang China sa pambabato nito sa embahada, mga paaralan. Itinaas ng Malacanang sa mahigit 200 bilyong piso ang pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa 2024 National Expenditure Program o NEP. Ito ay matapos na madagdagan ng 10 o 10.4 bilyong piso mula sa 2023 General Appropriations Act. Batay sa ulat ng Department of Budget and Management o DBM, mayroon na lamang 199.5 bilyong pisong alokasyon sa DSWD ng nakaraang taon. Ayon kay DBM, Secretary Amina Pangandaman, mahalagang madagdagan ang pondong ito ng DSWD dahil sa layuning prosperity at sustainable economy. Bukod dito, layunin din ng mga programa ng DSWD na mabawasan ang kahirapan sa pamamagitan ng conditional cash transfer, community driven development at sustainable livelihood. DZGG. Mahigit 2 bilyong piso na halaga ng tulong na inaasahang ipapamahagi ng gobyerno sa mga residente na naapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Guring. Ay kay National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC spokesman Edgar Posadas, ang naturang pondo ay hiwalay pa sa pondong hawak ng Department of Social Welfare and Development at iba pang ahensya na nakatutok sa disaster mitigation. Ang red alert status anya ay magbibigay hudyat ng pagpapatuloy ng monitoring ng mga local government unit sa kani-kanilang mga lugar. Nauna na ring itinaas ng NDRRMC ang 5 rehiyon sa Luzon sa ilalim ng red alert na kinabibilangan ng CAR, Region 1, Region 2, Region 3 at Mimaropa. Samantala, sinabi ng Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na nakahandang tumulong ang mga Australian troops sa mga emergency operation sa mga lugar na nangangailangan ng karagdagang manpower. DZGG. Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na ipamahagi ang hindi bababa sa 70,000 family food packs sa mga lokal na pamahalaan o LGUs na apektado ng Super Typhoon Guring sa bahagi ng Cagayan Valley. Ayon sa DSWD, 41,480 relief items ang naipamahagi na sa iba't ibang LGUs sa rehiyon bago pa man nakapasok ang bagyo sa area of responsibility ng bansa nung nakaraang linggo. Sa kasalukuyan ay mayroong 2,611 na pamilya na naapektuhan ng bagyong Guring na katumbas ng 8,547 na individual na sumasaklaw sa 4 na malalaking lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Ayon sa departamento, mayroong 30,074 na family food packs na ang nakahandang i-deploy mula sa 5 bodega sa Cagayan Valley,
bukod pa sa 41,480 food packs na inilagay sa mga LGUs. Ang mga family food packs ay ipapamahagi sa mga apektadong pamilya sa mga komunidad sa baybayin ng Apari, Gonzaga at Palanan. Gayon din lahat sa matinding apektadong lalawigan dulot ng bagyong Guring. DZWG. Sumampa na sa 19,370 na pamilya o katumbas ng halos 64,000 individual ang apektado ng bagyong Guring sa ilang rehiyon sa bansa. Batay ito sa datos ngayong umaga ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ang mga apektadong individual ay mula sa Region 1, 2, 3, 6, Calabarzon, Mimaropa at Car. Sa nasabing bilang, 4,000 pamilya o halos 15,000 na mga individual ang pansamantalang nanunuluyan sa 154 na mga evacuation centers habang yung nasa 10,000 katao ay mas piniling makituloy muna sa kanilang mga kamag-anak o sa labas ng evacuation center. Samantala, lumubog pa rin sa baha ang nasa 103 lugar sa bansa. Nakapagtala rin ang NDRRMC ng landslide at buhawi sa Mimaropa. DZWG. Pangkalahatang naging maayos ang unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy o COZ na mga kandidato para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon o BSKE. Ito ay kahit nagkaroon ng aberya sa Mandaluyong City na nagkaubusan ng stamp at mahabang pila sa mga mall sa Metro Manila, pero naayos din ng COMELEC. Sa laging handa public briefings, sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na maraming tao ang tumangkilik sa unang araw ng filing ng COZ. Sinabi ni Laudianco na hindi nila inaasahan na marami ang maghahain agad ng COZ. Nagpasalamat naman si Laudianco sa Pambansang Pulisya, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na nakatulong nila sa pangangasiwa sa unang araw ng panahon ng eleksyon at pagbibigay gabay sa ating mga kababayan. Paalala na lamang ni Laudianco, lalo na sa mga kandidato, kapag tinanggap na ang kanilang COC, applicable na ang lahat ng batas. DZWG. Alright, tatanggap agad tayo ng buhay naman ang pag-uula. Pagsuot ng body cameras, mahigpit na ipatutupad sa PNP kasabay ng first day ng pagpapile ng COZ. DZWG. Patrol Report. Alright, si Rica Tumabang ang magbabalita. Sige, Rica, sa detalye. Ipinag-utos ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda ang realignment ng 2,700 body-worn cameras sa mga pulis na magbabantay ng mga checkpoints upang matiyak na mamomonitor ang kanilang operasyon. Ito ay kasabay ng unang araw ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy para sa Barangay and Sangguniang Kabataang Elections. Ayon kay PNP Pius Chief Brigadier General Rodrigo Maranan, naglabas na ng direktiba si Acorda na direktang isupervise ang mga checkpoints na pamumunuan ng mga provincial directors at mga chiefs of police para siguruhing ang mga pulis ay nasa tamang nilang lugar. Nagbabantay ng mga sasakyan, nakasuot ng proper uniform at sumusunod sa police operational procedures. Maliban dito, binigyang diin din ni Marana na higit sa lahat ay kailangang i-observe ng kanilang hanay ang human rights at pagiging magalang sa mga dumadaang motorista. Samantala ay binahagi rin ng opisyal na may natukoy silang 27 election hotspot kung saan nakapagtala ng mga fall-related violent incidents noong mga nakaraang taon. Patuloy umano silang nakikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at COMELEC para ma-validate ang hawak nilang listahan ng mga election hotspot upang malaman ang mga lugar na isa sa ilalim sa red category. Mula dito sa Muntinlupa City, Rica Tumabang para sa DZWG, inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Rica Tumabang.
Limang katao ang arestado sa Metro Manila matapos makumpiskahan ng baril sa mga inilatag na checkpoint kasabay ng pag-uumpisa ng election period at gun ban para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ayon kay NCRPO Director Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., sa kabila nito wala pa raw natutukoy na election areas of concern ang pulisya sa Metro Manila. Magsasagawa pa sila ng pre-assessment pagkatapos ng filing ng Certificate of Candidacy sa Sabado. Batay naman anya sa mga datos, hindi magulo o wala namang naitalang marahas na insidente na may kinalaman sa eleksyon sa NCR kung titingnan ang mga idinaos na halala ng mga nakaraang taon. DZWG. Tiniyak ng Department of Education o DepEd na tatanggapin pa rin sa mga pampublikong paaralan ng mga mag-aaral na mag-i-enroll pa lamang bukas at sa mga susunod na araw. Ayon kay Education Spokesman Attorney Michael Poa, inaasahan na rin nila na may mag-aaral na bukas pa lamang mag-i-enroll kasabay ng pagbubukas ng klase. Sa ngayon, sa halos 22.7 million ang mga kabatang nakapagtala sa mga pampublikong paaralan. Pinakamarami sa enrollees ay mula sa Region 4A na umaabot sa halos 3.5 million. Pangalawa ang Region 3 na may halos 2.6 million at NCR na may halos 2.5 million. Inaasahan naman ng DepEd na abot sa halos na 29 million na mga mag-aaral ang dadagsa ngayong school year sa mga pampubliko at pribadong paaralan. DZWG. Pumalo na sa 85,433 ang bilang ng mga pasahero sa mga pantalan sa bansa ngayong araw. Isang araw bago ang muling pagbubukas ng klase. Sa pinakahuling datos ng Philippine Coast Guard PCG, umabot sa 46,394 dito ang outbound passengers. At nasa 39,039 naman ang inbound passengers. Para manatiling ligtas ang biyahe, nagtala ang PCG ng 2,692 na tauhan sa 15 distrito nito. Ininspeksyon din ng Coast Guard ang 440 na barko at 445 na motorbangka bago bumiyahe. Mananatili ang heightened alert ng Coast Guard hanggang September 1, 2023 para sa 2023 para sa inaasahang pagdagsa ng pasahero sa pagbabalik ng klase. DZWG. Nagsagawa ang Interagency Council Against Traffic o Trafficking ICAT ng inspeksyon sa operasyon ng Bureau of Immigration o BI sa mga paliparan. Layo nito nga ma-review ang procedures ng departure formalities bilang bahagi ng interagency regular assessment. Sa isinagawang inspeksyon, kinumpirma ng ICAT na pareho lamang ang ipinatutupad ng BI na procedure gaya noon. Una rito, naglabas ang ICAT ng revised guidelines on departure formalities para mapagaan ang mga requirement ng mga Pinoy na papaalis ng bansa. Iginiit naman ni BI Commissioner Norman Tansiangco o Tansingco na walang karagdagang requirement sa mga lalabas na bansa na mga turista. Anya, ang updated guidelines, ang mga regular tourism ay magpipresenta lamang ng passport na valid sa loob ng 6 na buwan, valid visa kapag ini-require sa papuntang bansa ng visa, boarding pass at confirmed round trip ticket. DZWG. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG sa isang fishing vessel ang lumubog sa karagatan ng Kalatagan, Batangas. Ayon sa PCG, lumubog ang Anita DJ II sa layong 7 nautical miles mula sa dalampasiga ng Cape Santiago, Barangay Bagong Silang, Kalatagan, Batangas, kamakalawa ng umaga. Sa inisyal na ulat, umalis ang fishing vessel sa Nabotas Port at pumunta sana sa Palawan Fishing Ground nang mangyari ang insidente bandang alas 3:17 ng hapon. Samantala, nailigtas naman ng Coast Guard
ang 13 tripulante na sakay ng bangka. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad ang naging sanhi ng paglubog at binabantayan na rin ang posibilidad o banta ng oil spill sa lugar. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan. Pangulong Marcos, inaprubahan na ang Regional Specialty Centers Act. DCGG. Patrol Report. Si Danner Jr. ang magbabalita. Sige nga, Danner, sa detalye. Kasama Boyet, aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 11959 o ang Regional Specialty Center Act. Ayon kay Presidential Communication Office Secretary Cheloy Garapil, ang inoprobahang batas na ito ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na makapagbuo ng institutionalized healthcare centers sa mga rehiyon. Titiyakin din ito ay sa accessible at affordable healthcare services para sa lahat. Sinabi ni Garapil na ang inaprobahang batas ay magiging epektibo pagkatapos ng 15 araw na publication sa Official Gazette o sa mga pahayag para sa general circulation. Nakapaloob din sa batas na ito na inaatasan ang Department of Health o DOH na bumuo ng specialty centers sa kanilang hospital sa bawat rehiyon at sa mga GOCC. Specialty hospitals na ang prioridad ay cancer care, cardiovascular care, lung care, renal care at kidney transplant, brain and spine care at trauma care at burn care. Ako si Danner Jr. nag-uulat para sa DCGG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Danner Jr. Suspindido na ang biyahe ng ilang uri ng sasakyang pandagat sa 6 na probinsya sa South Luzon dahil sa epekto ng Super Typhoon Goring. Sa Sea Travel Advisory na inilabas ng iba't ibang distrito ng Philippine Coast Guard, PCG, hindi papayagan makabiyahe ang lahat ng sasakyang pandagat na may 250 gross tonnage sa pababa, partikular sa probinsya ng Oriental at Occidental Mindoro, Southern at Northern Quezon, Batangas, Marinduque, Romblon at Pulilo Group of Island. Gayunman, sinabi ng PCG na maaaring magpatuloy anumang oras ang mga biyahe sa oras na maging maayos ang lagay ng panahon. Sa huling datos ng PCG, nasa 17 pasahero, driver at cargo helpers ang stranded sa mga pantalan sa Zao, Luzon. DZGG. Inihayag ng Philippine National Police o PNP na dati nang na-dismiss sa serbisyo noong 2017 ang retiradong pulis na nambato at nagkasanang baril sa isang siklista. Ayon kay Police Colonel Jean Pajado, lumabas sa kanilang record na naaresto o nagretiro si Wilfredo Gonzalez sa serbisyo noong 2016. Subalit noong 2017, na-dismiss ito sa serbisyo dahil sa grave misconduct. Dagdag pa nito, hindi na karapat-dapat nakahawak ng baril si Gonzalez matapos maglabas ng baril sa isang tiringan sa kanilang lugar. Maalalang kinumpiska na ng PNP ang lahat ng firearms na pagmamay-ari ng retiradong pulis, gayon din ang pag-revoke sa kanyang lisensya. DZGG. Pinakakasuhan ni Interior Secretary Benhar Abalos Jr. ang retiradong pulis na nakuna ng video na bumunot at nagkasa ng baril at pinagkahampas ang siklista sa Quezon City. Ayon kay Abalos, hindi maaaring payagan ng mga bully na maglibot-libot at manakot sa mga tao gamit ang mga nakakamatay na armas. Kinilala ang dating pulis na si Wilfredo Willie Gonzalez na sinasabing na-dismiss din sa serbisyo dahil sa misconduct. Giti Abalos, kahit makipagkasundo na si Gonzalez sa biktima, maaari pa rin magsampa ng mga kasong kriminal kahit tumanggi ang biktima na magreklamo. Kasabay nito ang pagtitiyak ni Abalos na siyang namumuno sa National Police Commission o NAPOLCOM na babantayan nila ang tugon ng Philippine National Police hinggil sa insidente. DZGG. 10 membro ng Maritime Police San Nabotas, kabilang isang police major, ang nasa kustodiya na ng Nabotas Police dahil sa pambubugbog
sa isang binatilyo na nagtamo naman ng mga sugat. Kinukonsidera ang 10 pulis bilang person of interest sa insidente kung saan ayon sa ina ng 15 taong gulang na biktima, sinaktan, sinipa at hinampas ng mabigat na bagay ang bata na mga miyembro ng Maritime Group noong Biyernes, Agosto 25. Nadala naman ang biktima sa pinakamalapit na ospital at agad na sinampahan ito sinamahan ito ng nabotas pulis sa Maritime Police upang tukuyin ang mga salarin. Gayunman, hindi agad nakita ng biktima ang mga sospek sa kanilang pagtungo doon. DZWG. Hinimok ng punong ministro ng Japan ang China na tiyakin na ang mga tauhan ito ay kumikilos sa mahinahon at responsableng paraan. Ito ay matapos ng pambabato ng mga Chinese sa diplomatic mission at paaralan ng Japan kasunod ng pagpapalabas ng wastewater mula sa Fukushima nuclear plant. Matatandaan na noong nakaraang linggo, pinagbawal ng China ang lahat ng pag-i-import ng seafood mula sa Japan habang sinimulang ilabas ng Japan ang cooling water mula sa planta ng Fukushima sa isang operasyon na sinabi naman ng Tokyo at ang nuclear watchdog ng United Nations na ligtas. Simula noon, hinimok na ng Japan ang mga mamamayan nito sa China na panatilihing mababa ang profile at pataasin ang seguridad sa paligid ng mga paaralan at diplomatic mission. DZWG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula naman po sa ating labas ng bansa. Saudi critic hinatulan ng kamatayan dahil sa online post nito. DZWG. Patrol Report. Si Dans Guillermo magbabalita. Sige nga, Dan, sa detalye. Hinatulan ng kamatayan ng isang kritiko ng Saudi Arabia government na tumutuligsa sa umano'y katiwalian at pang-aabuso sa karapatang pantao sa online post nito. Sinabi ito ng kapatid ng kritiko at iba pang pamilyar sa kaso sa AFP. Hinatulan si Mohammed Al-Ghamdi noong Hulyo ng Specialized Criminal Court na itinatag noong 2008 upang litisin ang mga kaso ng terorismo. Ang charges ay kinabibilangan daw ng conspiracy laban sa pamunuan ng Saudi undermining state institutions at pagsuporta sa ideolohiyang terorista. Samantala, wala pa ring tugon ang Saudi official hinggil dito. Sinabi naman ng human rights activist na ang kaso ay matinding pagsugpo sa kritisismo kahit pa sa pamamagitan ng mga account na kakaunti lang ang followers. Ang account ni Mohammed Al-Ghamdi ay mayroon lamang 9 followers ayon sa Gulf Center for Human Rights. Matatandaan na ang Saudi Arabia ay madalas na binabatikos dahil sa malawakang paggamit ito ng death penalty na nagbitay sa 147 katao noong nakaraang taon ayon sa AFP tally. Ito si Dans Guillermo nagulat para sa DZWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dans Guillermo. Oho, yan. Wala na ho tayong oras. Ano po? At wala nang balita. Ano ho? Yan dyan po nagwawakas po ang ating po mga ulo ng balita na nakalap po ng DZWG Broadcasting Studio News Department. Ngayon pong araw ng August 29, 2023. Araw po ng Lunes. So, wala na ho tayong oras, kaya hindi na ho natin mapipigilan na isaraho ang ating tilo ng ating palatuntunan. At wag po kayong mag-aalala, meron pa, may bukas pa. Okay, so maraming salamat po sa mga, Posoropio, Pangasinan, sabi ni Paring Crispin. Yun yung lugar nila. Oo. Si Paring Crispin Lambayan na sinasabi kanina na wala daw pa sa kanila yung libre mga gamit sa school. Yan, sa
Posoropio, Pangasinan. Ang hirap kasi tandaan tong lugar, no? Poso. Alright. Okay, so maraming salamat mga ginigiliw ko at minamahal na viewers na kayo po ay patuloy at walang sawang nanonood po na mga programa dito sa DCWG Broadcasting Studio. At utang po namin ang loob na ito sa inyo. Dahil po sa inyong masigasig na panonood, ang inyo pong lingkod ay tuloy-tuloy lang po ang paglilingkod sa inyo sa pamagitan nito ng paghahatid sa inyo ng balita. Kaya ako po ay nagpapasalamat din sa ating Panginoon sapagkat sa Kanya pong walang humpay na pagbibigay ng pagpapala, gabay, patnubay dito sa DCWG Broadcasting Studio. Lord, salamat. At higit sa lahat, salamat po sa pagtitiwala na pinagkaloob mo po sa akin para ako ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng paghahatid ng sariwang balita, impormasyon at serbisyo. Salamat po sa pagkakataong ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yan. Sa ngalan po ng aming pong news director, si June Hariol sa technical side, G. Laureño at John Paul Destura. Ako naman po si Boyd Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya. Bukas po muli sa Barangay in Action sa ganap na alas 11 hanggang alas 12. Sa ganitong oras po, sa hapon, yan, Balitang Pilipinas Worldwide, alas 5 hanggang alas 6. Magkita-kita po muli at magkapanooran. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi. Diyos mabalo sa inyong gabos. Ang DCWG, inyo ito. Dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.